70% po ng flooding natin ay ang contributory po dito is yung basura at yung mga informal settlers. So sinasabi nga po niya, kung ito po ay talagang hindi maayos, kahit gaano kalaki ang ibuhos natin sa flood control, kahit gaano kaayos ang flood control, kung ang basura ay nandiyan, hindi rin magiging effective. Posibleng sangkot o maaaring sangkot umano miyembro ng lehislatura. Ito ho ay pwede ro pong Senado o lower house sa issue pong ito, no, involving itong mga kontratista po ng flood control projects na baka maaring isang independent body ang siya pong mag-imbestiga nito para po maiwaksi natin ang kaisipan ng kampihan, takipan, at ilang pa pong pagmamaniobra para ang maging resulta umano ng investigasyon at bumabor po sa inyong hanod. Congressman, kailan po kung inyo pong mamarapatin kayo magsisimulang mag-imbestiga dito po sa usapin po ng mga flood control projects na pinangangasiwaan po ng DPWH, ang inyo pong komite? Ngayon po kasi nasa briefing pa po ng Committee on Accounts ang ito pong issue po. Tayo po ay ginawa ring vice chair ng Committee on Accounts. But unfortunately, hindi pa rin wala pang committee na buo na yung mga members. Sa akin pong committee, sasa po pa lang yata o lalabing dito pa lang, which is wala pa po kaming makakabuo ng quorum sa more than 30 plus. But just the same, yung briefing ay tuloy-tuloy. By tomorrow, yung first time po na tayo ay magiging officially vice chair, attend po tayo ng briefing sa Committee on Accounts. But I understand na mukhang gagawin na mag-create po yata ng TRICOM. Ang magiging composition po nito ay yung Committee on Accounts, yung Committee on Good Government, at saka yung Committee on Public Works. Yun po yung tudulog po at titingin po dito po sa usaping flood control. Okay, so magiging TRICOM po ito. Meron ho ba kayong nakikitang timetable po dito, Congressman, kung sakasakali? Because this is, I think, an urgent issue that involves so much public interest. I totally agree with you, Manong Ted. Pero siguro dapat mabuo muna yung mga miyembro ng committee. Yung kasi muna yung importante. But siguro anytime soon naman dahil minamadali naman po nakita so happy na sobrang dami din ng committee dito Congress at lahat ito binubuo. Pero tuloy-tuloy naman po yung briefing. Once na nabuo na po yan, siguro magsisimula na at formally ito po ay yung TRICOM ay formally mabuo na rin. Ito po ay sisimulan agad-agad. Opo. Kung sakasakali po ba, Congressman, kayo po mismo personally, meron ba kayong naiisip na outline dito sa inyong investigasyon? Paano po ang magiging takbo nito at saan kayo posibleng magsimula, Congressman? Magsisimula tayo based siyempre dito sa briefing. Titignan po muna natin kung ano talaga yung resulta. Nung nakaraang pong briefing, umattend ako briefly at may mga narinig po ako doon na kasi actually although nakatingin tayo lahat dito sa flood control, pero dapat i-address din yung ibang issue na kasama po dito. Sabi nga ni President, we have to exercise circumspection. Dapat i-consider din natin yung climate change, yung issue sa basura, yung issue sa informal settlers na pwedeng mag-attribute din bakit ganito yung nangyari. I understand yung frustration ng ating presidente at ng mga kababayan natin dahil bagamat pakalaki ng pondo na binabagsak po dito sa flood control, and yet, nandiyan pa rin yung problema natin sa baha. But sinabi nga nila doon sa committee hearing, ang malaking contribution din dito kahit na maayos yung pagkakagawa ng flood control, pero hindi naman natin na-address yung issue sa basura, hindi natin na-address yung issue sa informal settlers, nasasayang din lang yung pondo. So dapat lahat ito i-address ng sabay-sabay nang sa ganun totally maayos itong sa basura. Opo. Inyo ho bang inyo ho bang napanood yung ginawa pong presentation ni Presidente Marcos kahapon sa launching ng Isumbong Mo sa Pangulo website?
Yes, napanood ko po at may sinasabi po siya na yung mga contractor nilagay po niya doon at yung mga ilan po dito na malalaki yung mga nakuhang mga project. Yan po, lahat naman yung titignan din po natin. Kaya lang, sinasabi nga ni Presidente, ayaw pa niya doon na mag-akusa. Kailangan mag-ingat din tayo sa pag-aakusa dahil kailangan siguraduhin muna natin yung facts. At kung yung issue kasi dyan na nakikita natin na magiging problema, kung halimbawa yung mga ginawa nilang flood control kung natapos ba or baka mamaya yung flood control sabi natin ghost project. Yan ang mga dapat na tignan din natin. Congressman, bagamat sabi ko nga po noong pa man ang inyo pong committee talaga sa inyo pong jurisdiction and mandate, klaro ho naman po. Ito pong inyong responsibilidad rin na ito pong isyong ito imbestigahan. Pero sa kabilang banda may kaisipan, Actually, ito nga si Congressman Ungab nagpapanukala din Pati po ang ilang sektor na dahil po dito ang sinasabing posibleng sangkot o maaaring sangkot umano miyembro ng lehislatura. Ito ho ay pwede ro pong Senado o lower house sa issue pong ito involving itong mga kontratista po ng flood control projects na baka maaring isang independent body ang siya pong mag-imbestiga nito para po maiwaksi natin ang kaisipan ng kampihan, takipan at ilang pa pong pagmamaniobra para ang maging resulta umano ng investigasyon ay pumabor po sa inyong hanay. Ano po ang inyong take doon? Tama rin po yan, Ted, dahil kasi kung kami po mag-iimbestiga, baka mamaya po yung investigasyon namin, dalawa lang naman po yan. Kung hindi po magagalit sa amin, yung mga kasama naming congressman, kung may tatamaan man po, kung totoo man po yung aligasyon, yung taong dambayan naman po magagalit kung hindi naman po yung inaasahan nila. Kung magkakaroon po ng independent investigation, welcome din naman yan, mas maganda yan. Sa inyo pong kaisipan, Congressman, bilang isa rin pong abogado, tingin po ninyo, kasi ang Presidente may binabanggit siyang, di ba, doon sa kanyang SONA, Regional Committee something, na inaatasan niya na mag-report sa kanya nito mga proyektong ito. Opo, hindi po natin alam kung ano komposisyon nun. Pero dito po sa sinasabi na independent body, kayo po, sa inyong palagay, sino kaya ang pwede pong mag-imbestiga nito na maaari pong pagkatiwalaan ng mga mamamayan, pati ho kayo mismo sa mga congressman para po maging talagang totoong impartial at transparent ang investigasyon? Well, siguro anybody except members of Congress. Dahil kung miyembro po ng Kongreso ang mag-iimbestiga, baka mamaya hindi rin naman sabihin nila hindi pata. So, kung ako po yung tatanungin, total, ang ating presidente naman ang bukas niyan. So, siguro bigyan din na, ayoko naman pong mag-suggest dahil siyempre ang ating presidente ay ayaw naman natin pangunahan ng ating presidente. Pero kung ito'y independent body, meaning hindi po miyembro ng Kongreso o ng Senado, welcome po yan. Opo. So, Congressman, sa inyo pong sinasabi na yan ngayon, and dito rin po sa binabanggit ng mismo, ilang miyembro ng Kongreso na perhaps hindi po kaalyado ng majority ngayon na nagsasabi nga na dapat dito independent body. Ano po ito? Ano po ang aming aasahan po sa inyo in case po magkaroon na ho kayo ng TRICOM hearing o inyo pong pag-uusapan sa inyong caucus para po dito sa kaisipan na ito na ipaubaya sa isang independent body investigation para mapawi ang duda ng marami dito po sa kung ang Kongreso mismo ang gagawa ng investigasyon? Manong Ted, kung ako tatanungin mo, gusto ko talaga tuloy pa rin Unang-una, kasi gusto ko rin talagang malaman kung ano ba talaga ang solusyon natin dito sa problema na to. Kasi sayang ang laki ng pondo na nilalagay natin dito. Kung hindi naman nagagamit sa tama, baka sa ibang bagay natin mas maayos na gamitin. At siguro it's high time na ma-address na rin yung ibang mga concern. Like yung nga po, ako, naniniwala po ako na tama po yung sinabi ni Presidente. Isa po talaga kasi meron pong study na binabanggit. Nung umattend po ako nung committee, nung briefing po, dito po sa flood control, may binabanggit po si Congressman Elise about dito sa study sa Singapore yata po na 70% po ng flooding natin ay ang contributory po dito is yung basura.
at yung mga informal settlers. So sinasabi nga po niya, kung ito po ay talagang hindi maayos, kahit gaano kalaki ang ibuhos natin sa flood control, kahit gaano kaayos ang flood control, kung ang basura ay nandiyan dyan, eh hindi rin magiging effective. Opo. So ako talaga, gusto ko rin talagang malaman ito. At ayoko rin, siyempre pangit din naman na yan. Kung malaman kung totoo mga membro ng Kamara na talagang nagkokontrata kasi parang medyo hindi maganda yung gano'n. Kumbaga delikadesa. Diba? So, maaaring legitimate sila. Mga dati na silang contractor bago sila pumasok sa Kongreso. At ito naman talaga yung source nila. Talaga namang legitimate. Maayos naman. Pero siguro out of delicadeza para hindi na rin sila makulaan. Maganda na talagang huwag silang mag-participate. Huwag silang mag-participate sa gagawing investigasyon. Bukod po dito, hindi lang sa gagawing investigasyon, sa mga government project. Opo. Kasi, di ba, Congressman, nasa konstitusyon naman yan eh. Di ba, yung pagbabawal, di ba? Opo, pagbabawal nga, no, sa inyong mga, pecuniary interest, no, ng mga nasa gobyerno, pati po sa anti-graft law natin. Anti-graft po. Tama po kayo dyan. Tama po kayo dyan. Kaya nga po, kung ito nga po ay totoo, medyo, siyempre, nakakabahala rin. Pero yun nga po, itong usap-usapan na may mga kongresista o maging perhaps no sa mataas na kapulungan no? Kasi nga sa ngayon too early to say no kung sabi nga mismo ng presidente wala naman siyang inaakusahan pero doon na lang po sa ugong-ugong na at matagal ng usap-usapan na talagang meron pong mga nasa legislatura na mismong ang kanila pong mga kapamilya o kaya po kanilang mga campaign contributors involved dito po sa mga proyektong ito. Hindi ba kayo gumagawa ng kaparaanan ngayon para magkaalaman na po mismo sa inyo lang kung sino-sino mga ito? Kasi kapag mag-hearing kayo tapos may mga lalahok no na sinasabing sila mismo o kanilang kapamilya ang kontratista sa mga flood control projects na ito, baka madamay ho kayo, malagay sa alanganin ang kredibilidad po ng inyong komite. Tama po kayo. Tayo naman po siyempre tayo naman gagawin naman natin ang ating trabaho lamang no. But just the same, sabi nga ninyo kanina, yung mga proposal na mas maganda may independent para sa gano'n, wala talagang magiging doubt sa mga kababayan. Pero sa amin, siyempre, sa kaparaanan namin, siyempre, kung nandiyan yan, ilalahad natin lahat. Wala naman po tayong magagawa. Kung may mga masasabit po dyan, open po yung investigasyon natin for public. Kaya ano naman po ang gagawin natin. Opo. Sige po, pero ang Congressman, yung pong usapin ng cause ng flooding, no, yung mga ilang pong mga kumbaga peripheral issues, no, baha, mga sagabal sa waterways, mga encroachment, etc. Klaro ho naman 'yun, no? Perhaps it's Public Works Committee, no, and the Committee on Metro Manila Development for that matter. Pero doon po sa usapin ng malfeasance sa inyo pong komite, dito po sa isyong ito, definitely, pag-uusapan na dito yung pong mga binabanggit na conflict of interest ng mga kongresista o nasa legislatura. Sa puntong yon, Congressman, opo, talaga hubang meron na mga kongresista na nangihimasok o mismong sila na ang contractor ng government projects? Meron ba kayong ganun talagang informasyon personally? Yun po yung mga nababasa ko. Yun po yung mga nababasa ko sa mga news. Kaya lang kasi sinasabi nga ni Pangulo, mahirap naman na mag-aakusa. Baka mamaya mali naman yung siyempre politika, ang daming ang dami na ngayon minsan na fake news. Kaya kailangan tignan din po muna natin. Kaya nga inaantay muna natin yung magiging resulta nitong briefing at committee hearing ng public accounts. Dahil once na may lumalabas na malfeasance, misfeasance or non-feasance, doon pa lamang papasok ang ating committee. Until that time na wala pa po tayong lumalabas na gano'n, hindi pa po tayo papasok. Yung po ay jurisdiction pa ng public account. At kung ito po ay binuksan na ang TRICO, sama-sama na po lahat yan. Tuloy-tuloy na po lahat yan. Opo. Sige po. Pero sa ngayon po, Congressman, wala naman pong mga kapwa nyo kongresista na
ano na ho, nagpaparamdam. Alam niyo na, yung mga, Wala naman po kumakausap sa akin. Wala naman. Wala naman po kumakausap. Tsaka nung maski naman dati, wala naman kumakausap sa akin. Nakukuha ng... Kaya nga, ngayon, nung kasi siyempre, although for 2 years, hindi naman nila kasi ako kakampi. Hindi naman nila ako kakampi. So, baka... Pero, tignan natin. Basta tayo po, patuloy po tayo nakamonitor at pinakikinggan ko rin po kung ano po yung mga sinasabi ng ating Pangulo. Nakasubaybay naman po tayo. Okay, sige At po. bukas sa atin po ako sa briefing para malaman ko rin po kung may mga bagay-bagay po na matutuklasan po. Opo. Dito po sa briefing po sa Committee on Accounts, pero di ba yung kanyang jurisdiction ay klaro naman, di po ba? Opo. Audit. Na audit reports no sa performance of all government agencies. Talaga ho bang sa ngayon po meron ng actual jurisdiction ang Committee on Public Accounts sa isyong ito o paano po? Ang totoo niyan briefing pa lang naman po kasi ito So nagpapa-brief pa lang po kasi taking the cue from the President, kaya siguro ito po ay humingi na po siya ng briefing. Pag sinabing briefing, hindi naman po talaga ito yung masasabi natin na committee hearing. Kumbaga nagpapabrief pa lang po siya sa ganun. Once na nag-convene na, kompleto na yung meron na pong masisimulan. Okay, opo. And then briefing po ulit ito ng DPWH, particularly po same subject matter, flood control projects. Yes, yung pong pagkakalam ko. Okay. Hindi pa po sa akin sinasabi kung umaga o hapon That's happening tomorrow. It's happening tomorrow po. Opo. So, malamang kaya na yung pong yung presentation ng presidente kahapon, doon din kayo tutunghay and you're gonna ask more details about this. Kagaya po nung maraming mga proyekto sa iba't ibang mga lugar ang magkakapareho ang halaga at kontrata. Ano po? And then yung iba nga po is the same contractor. Mga ganun po, hingi kayong detalye doon? Siguro si chairman po ang magsasabi po noon dahil ako po kasi bago pa lang appointed na vice chair. Opo. Well, anyway, sige po. Point po akong vice chair. Opo. Meron lang pong tanong si Chacha kaugnay po nitong inyo pong pinahayag na ito bago po ako bumalik. Sige, go ahead. Yes po. Kung kagabi po nagkaroon ng panayam ito pong si Mayor Benjamin Magalong dito po sa stasyon namin, sinasabi po niya, meron daw mga kongresista na konektado sa mga kontraktor na pinangalanan nito pong Pangulong Marcos Jr. kahapon. Ang gamit daw pong scheme is yung nagpapahiram ng lisensya. Meron din daw po mga DPWH officials na kasabwat daw po dito sa pahiram lisensya scheme na ito. Paano po ninyo tutugunan ito pong issue na ito, lalo nga po't kayo pong may hawak ng komite na ito? Siguro, titignan din natin dito kung pag ito po ay binuksan na yung investigasyon. Anyway, ito naman ay for public, nakabukas naman po ito sa publiko at lahat naman po yan ay mabubuksan sakaling nagsimula na at gumulong na ang ating committee hearing. Siyempre, ang worry po dyan ng mga nakatutok sa atin ngayon, sa usapin po ng transparency, Congressman, paano po natin sisiguruhin na kapag nagsimula na po yung ating investigasyon, kung totoo po yung sinasabi nitong si Mayor Benjamin Magalong na may mga kongresista talaga na sangkot po dito, paano po natin sisiguruhin na magkakaroon ng transparency with the investigation about these government officials? Open naman po ito for public lahat naman po ay i-entertainin po natin. Alam po ninyo, lahat sa committee hearing naman, lahat naman yan uma-attend And siguro, kung may mga ganyang aligasyon, kasi mahirap po madali pong magbintang, pero siyempre kailangan it should be backed by evidence. Mahirap din naman po na babanat tayo tapos wala naman po ebidensya, maninira lang tayo dahil kalaban natin sa politika. Ang hirap din naman po, dapat titignan din po natin yung ganyang sitwasyon. Lalo ngayon, puro sa totoo lang, marami namang investigasyon, hindi lang dito sa Kongreso. May investigasyon din sa Senado. At I understand ang ating presidente mismo ay may independent investigation din na gagawin.